Mga hakbang para mabigyang tulong ang mga Pinoy POGO employees ating tatalakayin kasama si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Department of Labor and Employment. Director Patrick, magandang tanghali po and welcome dito po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po at salamat po sa paanyaya sa kagawaran ng paggawa at empleyo. Una po sa lahat, Director, hingi kami ng update sa naging profiling po ninyo sa mga Pilipino manggagawa na apektado ng pagsasara ng Philippine offshore gaming operator sa bansa. Ano po ang latest na detalye dito? So mula po sa direktiba po ng ating Pangulo at ng ating kalihim, Bienvenido Laguesma, ngayon po ang ating mga regional offices ay nakapagsimula na po ng profiling sa humigit kumulang po na 40,962 po na mga workers mula po sa ating mga naisabit po ng PAGCOR na data. Ang total po nakabuuan, kasama po ang mga foreign nationals natin, ay umaabot po sa 79,735. Ngunit bilang pag-prioritize po natin, tututukan lang po natin ang mga Pilipinong manggagawa po na umaabot po sa 40,962. So, Director, sa inyong profiling at assessment, ilan po sa kabuuan ng mga Pilipinong naapektuhan ng pagsasara ng POGO? Tsaka saan pong mga region ito? Patuloy po nating nakukuha ngayon yung mga reports po ng ating mga regional offices. Unang-una na po dyan ang National Capital Region. Ang NCR po ngayon ay nakakuha na po ng 19,754 po na profile ng ating mga employees. Kasunod po ang Region 3 na may 142. Ang Calabarzon po, meron pong 7,837 at ang Region 7 po may 14 na mga manggagawang Pilipino. Ang total po, nakabuang na profile na po ng kagawaran ay umabot na po sa 27,747. Malaki yun, ha? Ibig sabihin, ganun kadami din yung nawalan ng trabaho or mawawalan ng trabaho. Okay, so nasa magkano po ba ang nakukuhang sahod ng karamihan sa mga Pilipinong nagtatrabaho po sa POGO? At ano pong mga klase ng trabaho ang meron sila? Mula po sa na-profile po ng ating mga regional offices, nakikita po natin na umaabot po sa 16,000 to 22,000 yung pong sinasahod ng ating mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho po sa mga IGLs. Ang mga kadalasan po nilang mga occupation ay katulad po ng mga administrative staff, mga secretary or desk officer, office staff, at katulad po ng mga encoders. Encoders din? So may kinalaman sa mga computer at mga gaming talaga? Yes po, ma'am. Oo. So, sir, sa kasalukuyan, ano po yung hakbang ng DOLE para sa mga apektado nating kababayan ng pagsasara ng POGO sa bansa? Ano-ano po yung assistance at programang ibinabahagi ninyo sa kanila? Yes po, Asag, maraming salamat po sa tanong po na yan. No? Ang kagawaran po ay may sinusunod po na parang framework o balangkas kung saan kapag may magkakaroon po ng disruption sa labor market, no, sinisimulan po natin ang pagpo-profile sa mga affected workers. Matapos po natin ma-profile ang mga workers, meron po tayong line-up or menu ng mga services na binibigay sa kanila. Katulad po ng sa pamamagitan po ng ating mga public employment service offices, maaari po natin silang bigyan ng mga employment facilitation services. Meron po tayong mga job matching at placement sa iba-ibang mga job opportunities. Meron din po tayong career development support para po sa ating mga affected workers. Kung sakaling gusto po nilang maghanap ng bagong trabaho o di kaya magpataas ng kanilang kasanayan sa pamamagitan po ng TESDA, ng ating mga skills development opportunities, o di kaya po ay mag-pursue ng mga entrepreneurship or self-employment opportunities. May kilala kasi ako nung pagkasabi na wala ng POGO, nawala na rin siya ng work. So parang nag-online selling siya ngayon. So, kumbaga, Pa-entrepreneurship naman. Oo. Yung ability niya sa online, ginamit niya para sa sarili niyang negosyo. Marami ho bang gano'n? Ano yung mga nakikita niyong kadalasan na gusto nilang gawin? Ito pong mga posibleng, itong mga mawawalan ng trabaho. Ang DOLE po ay meron pong mga ino-offer po ng mga livelihood programs, no, na maaari pong maging simula ng kanilang entrepreneurship development opportunities. Maaari po silang magtayo ng maliit na business, no, magbibigay po ng kapital o ng mga equipment or tool ang ating pong mga beneficiaries po, no, upang makapagsimula po sila ng kanilang business. Opo. So mga magkano po kaya yung kapital na maaari niyong ibigay sa kanila and how can they avail of this livelihood program?
maaari po silang lumapit po sa ating mga regional offices. Ang ating pong mga regional offices ang mag-facilitate po ng kanilang application kung sakaling sila nais nilang magbigay po, nais nilang mag-pursue po ng mga entrepreneurship po. At umaabot po ito sa halagang 30,000. I-double check ko lang po kung tama po na umaabot po sa 30,000 ang ating mga binibigay po sa ating mga beneficiaries po. Umaabot, ibig sabihin, pwedeng mas mababa. Opo. Opo. Pero at least, it's a start, no? Meron na ho ba tayong mga kumpanya na nag-express ng kanilang Yes. desire na i-hire itong mga potential na mga employees na ito? Patuloy po yung pakikipag-ugnayan ngayon ng kagawaran po sa iba-ibang mga industry partners po natin. Actually po, meron din po kaming upcoming na meeting po with the Department of Trade and Industry para po pag-usapan kung yung mga industry partners natin, lalong-lalo na sa IT BPM, ay interesado po na kunin or i-absorb itong mga maapektuhan na mawawalan po ng trabaho sa IGLs. Kasi ang dami po niyan, 40,000+, ano? Naalala ko nung nangyari rin yan sa mga kaibigan natin na nawalan sila ng trabaho. So ang ending, yung iba po naghanap ng, bagong trabaho. Kung hindi man, nagtayo nga Negosyo. sila ng negosyo. May bigla na lang nagkaroon ng business na, for example, Show My Business. Yung isa nagbenta ng mga aquarium, mga ganon. So meron po kayong mga ganyang i-offer sa ating mga manggagawa. Yes po, pagkatapos po ng counseling na ginagawa po natin mga peso managers, no, maaari po silang bigyan ng mga kung ano yung kanilang preferences, no, depende po sa kanilang abilidad. Siyempre, iba pa rin yung feeling ng security. Yung iba, they still want to work for a company. At patuloy po ang ating serbisyo din po sa mga gusto pang maghanap ng ibang oportunidad sa paghahanda po ng resume nila, kung paano sumagot sa mga interviews. Yan po ang binibigay na serbisyo or tulong ng ating mga peso managers. Okay, so dito naman po tayo sa specialized job fair na gagawin po ngayong Oktubre para po sa mga Pinoy na empleyado ng POGO. So ilang employers po ang itatampok dito? So meron po tayong inihandang job fair po para po sa ating mga workers na affected po ng pagsara ng mga POGO or IGLs. Meron na po tayong mga 70 ng mga kumpanya po na participating employers interesado pong mag-join at mag-offer po ng mga vacancies nila upang makahanap din sila ng magiging mga bago nilang mga employees. Ang mga klase po ng mga trabaho, ang mga industriya po na nabibilang ang mga employers na to ay ang mga nasa BPO, IT company, hospitality and even tourism-related companies, meron pong general services and wholesale and retail industries. So when you say specialized job fair, para talaga ito sa mga nawalan ng trabaho or pwedeng may gustong Outsider, or kunyari nabalita lang na may job fair doon, pwede bang ma-accommodate din kaya po sila? Yes po, Asek. Actually, syempre po, kung magkakaroon tayo ng job fair, targeted po siya na ang ating emphasis or priority ay para sa mga workers ng POGO. Pero open po ito sa lahat ng ating mga kababayan na nais pong sumali po sa ating job fair. Ang DOLE po ngayon ay nagsasagawa ng dalawang klase ng job fair. Meron po tayong nationwide job fair kung saan lahat po ng mga rehiyon ay nakikilahok sa pagsasagawa or pag-organisa ng job fair. Pero meron din po tayong sectoral or targeted na mga job fairs kung saan nakatutok po sa isang sektor o sa isang group kung saan nandun po yung mga vacancies para sa kanila, yung mga vacancies po na ino-offer natin. Kasi baka yung iba umuwi na sa probinsya o naghanap ng trabaho sa ibang probinsya dito sa Pilipinas or sa ibang bansa, di ba? Baka may mga pending application na po sila. Yes po, Asek. Actually po, yung ating pong job fair po ngayon ay hinihikayat na mag-register ang ating mga job seekers. So kung sasali sila sa job fair, meron po tayong dyang online registration kung saan kahit patapos na ang job fair, maaari nilang bisitahin yung kanilang applications or mag-submit pa ng mga applications so po pwede sa ating pang mga humako. employers through the online platform. Saan po sila pwedeng mag-register po? Meron po tayong online platform for our job vacancies, no? Philjobnet.gov.ph. Maaari po nating bisitahin ang website po na ito. Ulitin ko po, philjobnet.gov.ph. Ito po ay ang online job matching portal ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo kung saan makikita natin yung mga vacancies po natin mula po sa mga employers po na nakaregister online. At ang ating po mga job seekers ay inaanyayahan natin na mag-register online. Libre po ito para sa ating mga job seekers at libre din po sa mga employers na mag-post po ng kanilang vacancies. So sir, ano naman po itong Special Class Business Process Outsourcing na located sa Asiana, Parañaque City? Kasama din po ba itong mga empleyado nito sa pagsasara ng POGO?
Yes po, doon po sa direktiba po ng ating Pangulo, no? Lahat po ay na-cover po ng pronouncement po ng President na magsasara po ang ating mga establishments under POGO. Pero sa pagde-define po natin ng tinatawag nating special class business process outsourcing, ito po yung mga establishment na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga POGO establishments. Wala po silang kinalaman na direct na kinalaman sa gaming activities po ng POGO. Kaya po, meron din po tayong recommendation sa pamamagitan po ng PAGCOR, no? Meron pong recommendation na baka maaaring hindi na isama ang mga special class business process outsourcing establishment sa pagsara dahil unang-una yung klase ng trabaho nila ay maaari ring i-offer sa iba pang mga industriya, hindi lamang sa ating mga POGO industries or Hindi naman sila establishments. mismo yung POGO. Opo. Yes po. Okay, sa ibang usapin naman po, kumusta naman yung isinagawa ninyong mega job fair po kamakailan dyan po sa Dole at ilan po ang na-hire mula rito? Yes po, noong pong nakaraang Biyernes po, nagsagawa po tayo ng nationwide job fair na may temang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ang job fair po na ito ay nagkaroon po ng 12,647 registered job seekers at mula po dito meron po tayong 1,588 na mga hired on the spot. At ito po ay malaking tulong po sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung mga nais na pong makapagtrabaho at magkaroon po ng sweldo po. Okay. So, sir, mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga mawawalan ng trabaho o nawalan ng trabaho. Inaanyayahan po natin ang lahat po, no, na mag-register po sa ating PhilJobNet online portal po ng DOLE kung saan makikita po natin ang mga job vacancies po natin. Ulitin ko po yung website. Ito po ay philjobnet.gov.ph. Maaari din po tayong lumapit sa ating mga regional offices at sa mga public employment service offices nationwide upang makakuha po ng mga serbisyo, lalong-lalo na po sa ating mga job seekers po na gustong maghanap ng trabaho, mapataas ang kanilang kasanayan o di kaya'y mag-negosyo po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Department of Labor and Employment. Thank you, sir. Thank you, Thank ma'am. you, sir. Thank you, sir.